Hello po, greetings mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, saan man kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. And of course, siyempre yung ating po mga mahal sa buhay, no? At saka saan man po kayo naroroon, I wish you all the best in life. At saka po pala sa kakapapanood pa lang, Happy New Year po sa inyong lahat. Alright, so okay. Bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, siyempre po ito po ang inyong lingkod sa Attorney Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Alright, so bago tayo magpatuloy, pwede po bang I would like to take this opportunity, no, to express my thanks and appreciation doon sa wala pong humpay na nagpapalo po sa atin, no, nag-share po sa atin, nagla-like po sa atin. Marami pong salamat, no. You are everywhere. Kayo po ay sa iba't ibang panig ng mundo, no. Nasa Israel, nasa Russia, nasa Baguio, nasa Macau, no, nasa USA, sa West Coast, no? So, among others, no? Ang dami po at sa Germany. Thank you very much for inyong patronage po ninyo. Kung hindi po sa inyong suporta po sa atin, ay siguro po itumigil po tayo rito sa ating advokasya na makapagbigay po tayo ng legal na impormasyon o kalaman po sa ating mga kababayan. It could be your friends, your relatives, your neighbors, no? Kakilala ninyo. Upang sila rin po ay meron pong mapupulot na kaalaman, no? Na legal na impormasyon. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. Alright? Oh, by the way, so, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede po bang, and if you enjoy and you find our videos interesting, pwede po ba makahirit po ng isang subscribe, share, and like po, no? Paki-hit po ang ating subscribe, share, and like buttons po natin. And of course, yung notification bell upang sa ganun, pag may mga updates po tayo, you'll be duly notified at wala po kayo mamimiss na mga episode. Okay? Marami pong salamat. Okay, let's now proceed dito po sa ating episode, no, sa video ito. Ito po may kinalaman, no, sa usaping easement on trees, no. Lalo na ito pong usaping ito kung minsan o kadalasan lalo na sa mga magkapitbahay, no, magkapitlote, ah, ay kung minsan ang pagtanim po ng kanilang puno, no, punong kahoy na tinanim ay nagbibigay po ng pinsala o nakakadisturbo po, no, sa kapitlote o sa kapitbahay. At kadalasan ang mga kahoy po ito ay dahil sa nagkaroon po ng mga tinatawag nating pag-disturbance, no, nagkakaroon po so sanhi po ng hindi pagkakaunawaan ng magkapitbahay, no, at humahantong pa ito minsan, hidwaan o awayan o nakakarating pa sa korte. Ari nawa naman ay sa pamamagitan ng ating video, 'no, sa ating advocacy ay, kung alam lang ng yung mga usapin dito ng mga parties dito sa episode nito kung ano ba yung batas tungkol dito, ay siguro naiwasan po yung ganitong pangyayari. Okay, so ito po pakinggan po natin ang sulat po sa atin ni Justin Abalos. Okay, sabi niya, "Sir, pa-advice naman po, may puno ng kapitbahay po namin sa bandang likuran ng lote. Sa lote niya, tapat po ng bahay namin. Yung mga puno, hindi naman po umaabot ang mga sanga ng puno sa lote po namin. Pero po yung mga dahon na pupunta sa bubong ng bahay namin at presyo po yun sa amin, ano po pwede pong gawin, ipaputol ba ng may-ari ang puno na yan?" So, yun po ang kanyang katanungan. Alright, okay. Bago natin ah, ah, tumbukin yung mga katanungan sa atin, 'no, ano bang batas tungkol dito sa sa usaping ito, okay? Ang ating pong reckoning diyan is yung ating provision po ng ating Civil Code, 'no, particularly yung Article 679 of the Civil Code of the Philippines as amended, na kung saan una ay pinagbabawal, 'no, ang pagtanim ng punong kahoy ng may-ari ng lupa na ang layo mula nito ay sa boundary dapat ay
should be at least 2 meters. So that means kung may puno kayong itatanim sa inyong lupa, abay dapat at least pinaka-minimum po na inyong i-set back mula sa boundary line ninyo is at least 2 meters. So if you could go higher than that, mas mabuti po para hindi maiwas po tayo sa sakit sa ulo, no? O makapagbigay tayo ng purisyo sa ating kapitbahay. Okay? Ngayon, tingnan nyo kung yung bang puno ng inyong kapitbahay ay ano ba, na-meet ba niya yung minimum na at least 2 meters, no? Doon sa from the boundary, okay? Ngayon, sabi naman dito, hindi naman yung mga sanga naman daw ay hindi naman daw pumupunta sa kanyang ah, lampas sa kanyang lote at ang problema dito yung dahon lamang, ano, na pupunta sa kanyang bubong at siyempre nadidisturbo sila at nagkakaroon sila ng parang perwisyo na, no, sa kanila. So ang dapat bang ipaputol nung may-ari yung puno na yon. So tingnan ninyo kung yung puno na yon, no, ay less than the minimum na 2 meters mula doon sa property line. Abay sabi ng batas ay karapatan ng may-ari ng lupa na ipabunot, no, or i-uproot yung puno na yun na tinanim at sa short distance malapit sa hangganan ng kanyang lupa. So tingnan nyo yun, okay? Pagdating naman sa sanga o dahon na nakasagabal na, ay obligasyon din po ng may-ari ng puno na yun, nagtanim, na putulin po ang mga sanga nito, no? Para po hindi po ito makaabot doon sa boundary line, no? Pero sabi naman ng sumulat sa atin, ay yung mga sanga naman daw ay hindi pa pumupunta sa kanyang lote, no? Hindi pa tumatawid. Ang problema dito yung dahon. So it causes damage, no? Daw operisyo sa kanyang bubong, no? So ganun din ang recording natin dito, no? Kasi kung minsan sasabihin ng kapitbahay ninyo, hindi natin kasalanan yan, hangin yan. So acts of nature yan. So kung lumipad man yan sa inyong bubong ay hindi namin kontrolado yan. So maaaring po yan ang pong sasabihin nila. But okay, kung ganun ay ang pinakabasehan ninyo ay sumunod ba ang inyong kapitlote sa tinatawag nating minimum na 2 meters easement o setback, no, from the boundary line sa pagtanim niya ng puno. Okay? So kung minsan itong distance nito pag ang tinanim naman ng mga puno ay medyo shrubs lamang o maliit na puno, ang distance na minimum is something like 50 centimeters po, no, mula doon sa property line. Ito isang ayon na rin, no, sa provision ng ating civil code, okay? So ngayon, ito po, no, you can also invoke, no, yung ating tinatawag nating trees or branches na extending over the neighboring state, no, sa ilalim po ng Article 680 ng Civil Code po natin na kung saan ay itong sinasabi nito, no, if the branches of any tree should extend over the neighboring estate or tenement, garden or yard, the owner of that tree shall have the right, the owner of that land rather, I shall have the right, no, to demand that they may be cut off insofar as they may spread over his property. So pwede yung ipa-cut off yung mga sanga na yan. And if the roots, no, of the neighboring tree should penetrate into the land of another, okay, the latter may cut them by himself. So pwede ninyong putulin yung ugat na yan, no? Kung ito ay lumampas sa inyong properties. Okay? So, ganun about but may mangga o prutas, no? Inamunga ito. Nakalampas yung bunga doon sa inyong property line. Sino bang may-ari nito? Of course, ang may-ari pa rin ng bunga ay yung nagtanim ng puno. Pero the moment na yung bunga na yan ay papatakbo sa inyong lupa, ay ayon po sa provision po na ating Article 689 ng Civil Code as amended, ay ito po ay magiging kayo na po ang may-ari nitong pumatak na mga prutas na puno sa lupa ninyo. Of course, without prejudice, na pwede ninyong ipaputol yung mga branches na nag-protrude, no,
lampas na sa property line, no, ng inyong lupa. At lalo na kung nilabag nila yung minimum na easement, no, o setback na at least 2 meters, no, from the boundary line. Ngayon, ito pong sinasabi ng civil code natin na minimum na at least 2 meters ay hindi po absolute yan, because lalo na kung ang property ninyo ay nasa tinatawag nating urban areas, no? Siyempre, dikit-dikit po ang mga bahay po rito. So, ang distance po niyan would depend on perhaps on the ordinance, no, of the local government o sa zoning po nila. Okay? So, paki-check po, no, kung ano po ang zoning sa inyong locality. Pero in the absence of that, lalo na kung kayo ay nandito sa outside of the urban area. So, yung pong maging reference po ninyo ay ang provision po ng ating civil code. Ngayon, the best thing to resolve this is may tuturing po itong private nuisance, is magreklamo po kayo sa inyong barangay. Okay? At kung maaari, maayos ito. Kung wala pong pagkakasundo sa inyong barangay, despite to the fact na sinabi ninyo na napipurisyo kayo sa mga dahon o sa mga sangsanga na sumasabit po sa inyo, puputak po sa inyong punuan, this could cause some sort of discomfort or perhaps flooding. Bakit? Kasi kung minsan yung mga puno po, natatabo na po yung alulod, di ba? So pag natatabo na yung alulod, nagkaroon ng overflowing ng tubig at yung maaring it's find its ways, no, papunta po sa loob ng bahay. So that could be your cause of action na dapat ipaputol yan, okay? O alisin yan. So yan po ay may tuturing natin isang private nuisance. So kung wala pong mangyayari doon sa inyong usapin sa barangay after 3 or 4 hearings ay walang pagkakasundo, ay wala na po kayong choice kundi humingi po kayo ng tinatawag nating Certificate to File Action o CFA kung tawagin. So that then you can get in touch with your lawyer para mapag-file po kayo ng kaakibat na petition sa korte for the abatement of private nuisance at with damages. Okay? So, hanggang dito na lamang, and I hope, no, nabigyan po natin ng katugunan ang sulat po sa atin ni Justin Abalos. Okay? Maraming salamat. And I hope to see you again, no? In the next video po natin. Of course, kapapasok pa lang, meron naman tayong replay. Pag hindi pa po kayo napag-subscribe, and if you find, no, our videos interesting and informative, makisuyo lang po ako sa inyo ng isang subscribe, share, and like. Click po natin. And of course, yung notification bell upang sa ganun, pag meron mo tayong mga updates, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss ating pinag-usapan. Sabi nga natin, lamang na ang may alam sa batas. Marami pong salamat. Alright. See you in the next video po natin. Bye-bye.